hinihingal, at sumasakit ang binti. Yan daw ang nararanasan noon ni Rio, 32 anyos at isang accounting supervisor. Paano ba naman kasi noong pandemic, si Rio umabot sa 91 kilos? Noong 2022, nakaramdam ako ng pain sa paa ko pag naglalakad ako. Dahil yun sa mabigat na yung katawan ko, so hindi na kinakaya ng paa ko. Bata pa lang daw, chubby kid na raw talaga si Rio. Nickname ko ay Taba. Sa physical appearance, iba talaga yung katawan ko as compared dun sa mga kaklase ko noon. Pero ang pinakamatindi nga raw talaga noong pandemic nang mahilig siya sa fast food. Nahilig ako sa fast food kasi napaka-convenient, lalo na ang dami ng food deliveries ngayon accessible na. Kaya yun, tsaka tinatamad na rin akong mag-prepare ng food ko. Kahit pa lumipas na ang pandemya, si Rio hindi na rin daw talaga lumalabas. Nawala na rin daw siya ng kumpiyansa. Nung nag-gain na ako ng weight, una ko talagang napansin yun nga, hirap na ako maglakad. Hindi ako tumatagal ng ilang minuto sa paglalakad ng hindi hinihingal o kaya sumasakit yung mga paa. Dahil sa patuloy na pagbigat ng timbang, dito na raw kinabahan si Rio tungkol sa kanyang kalusugan. So I visited OB-GYN na diagnose ako with PCOS. Marami akong hormonal acne, bilis kong tumaba. Yung hair fall ko, sobrang dami din. Dito na nalaman ni Rio na mayroon siyang polycystic ovary syndrome. So, ang polycystic or PCOS is polycystic ovary syndrome. Isa tong heterogeneous disorder ng isang babae of reproductive age. Pwedeng dahil sa genetics, pwedeng dahil sa neurologic, no? Pwede din dahil sa metabolic. Metabolic syndrome, yun yung mga patients na nagkaka-hypertension, diabetes, obesity, no? Ayon sa eksperto, insulin resistant ang mga mayroong PCOS, kung kaya't mas malaki ang tsansa nilang bumigat ang timbang. Insulin resistance na nakahihirapan po yung katawan to be able to control your sugar levels. Could also cause obesity, androgen excess na tapos pwede din siya pong magkaroon ng anovulation. Mataas din daw ang tsansa ni Rio na magkaroon ng mas malalang sakit gaya ng diabetes. Ang mga risk factors niyan, genetics, pwede din po BMI, high BMI, yung environmental, medyo obese yung patient. Pero don't get me wrong, no? Hindi lahat po ng PCOS patients are on the heavy side. Dito na raw siya pinayuhan ng doktor na kontrolin ang pagkain ng matatamis at magbawas ng timbang. Dahil natakot para sa kanyang kalusugan, dito na raw siya nagdesisyong magbawas ng timbang. Pagising ko, pagbaba ko ng kama, sumakit yung talampakan ko. So, hindi naman ako nagkakaroon ng ganun. Nagsimula raw si Rio sa walking. Nung sumasakit na yung talampakan ko, yung paa ko nun, doon ako nagsimulang mag-walk 10,000 steps a day. Doon na din ako nag-enroll sa gym para mag-workout. And then, I started running this year. At makalipas ang 2 taon, from 91 kilos, I'm down to 60 kilos. And I feel good about myself right now. And nagagawa ko na yung mga physical activity na hindi ko magawa noon. Bali, ang target weight ko talaga, 50 kilos. Iniwasan na rin daw niya ang fast food at nagsimulang mag-research sa mga alternatibong pagkain. Unti-unting tinanggal ko yung rice sa diet ko and I started doing low carb. Bukod sa pisikal na pagbabago sa kanyang katawan, ang pinagpapasalamat ni Rio ay ang mabuti nitong dulot sa kanyang kalusugan. Para sa akin, nire-remind ko lang yung sarili ko everyday kung ano yung goal ko, kung bakit ko sinimulan yung weight loss journey ko. So from there, lagi kong iniisip yung magiging outcome. Bumalik na nga rin daw ang kumpiyansa niya sa sarili. 2XL, I am down to medium size now. Siyempre, kapag nakakapagdamit ka ng maayos, ng mga gusto mo, you will have the confidence din na humarap sa mga tao. Unlike before na medyo nahiya ka kasi baka hindi bagay sa'yo yung damit. Para maka-inspire sa mga katulad niyang napanghinaan din ng loob noon dahil sa timbang, ibinabahagi niya ang kanyang fitness journey sa social media. I tried everything
but progress was so slow. Shinare ko yung weight loss journey ko sa social media kasi gusto ko kahit may isa man lang tao na ma-inspire dun sa journey ko. I want to share to them na posible kang magbawas ng timbang kahit na mayroon kang PCOS. Para kay Rio, ang sikreto ng kanyang fitness journey ay ang tamang pag-aalaga sa sarili. Pinakamahalagang factor ng weight loss journey ko is really surrendering to God yung weight loss journey ko. I am a believer of the principle that whatever I eat or drink, I do it to glorify Him. So that's my motivation din. Payo ng eksperto sa anumang healthy diet, mas makabubuti na naikonsulta ito. Once you are diagnosed with polycystic ovary syndrome, it is lifetime. But what we can control is siguro yung mga complications that come with the disorder. We go and maintain a healthy lifestyle, meaning we can control what we eat, mga diet, modification, physical activities. Nagpa-consult ako sa doktor ko ngayong taon, but sinabi naman niya na malaking factor ng pagbabago at pagkakaroon ng regular menstruation ko, yung pag-change ko ng lifestyle at pagbawas ko ng timbang. Tandaan sa pag-aalaga natin sa ating katawan, nakasalalay ang kalusugan. Kaya't it's never too late to be healthy. Simulan na rin natin ang ating fitness journey. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.